Para makaiwas sa mga sakit, pinapayuhan tayong umiwas sa maruming kapaligiran. Pero para sa mga taong ang kabuhayan ay nasa tubig at putik, hindi lahat ng sakit ay nagsisimula sa katawan. Minsan, nagsisimula ito sa kahirapan. Sa isang baybaying pamayanan sa Bicol, doon araw-araw lumulusong sa tubig ang isang mangingisda. 36 na taong gulang, ngunit tila mas matanda na sa bigat ng buhay na pasan. Ay, tay, ang dami. So, ilang ganyan po ang naano niya sa... Kasi medyo okay pa yung panahon. Tay, araw-araw pong ganito? Oo, kahit may sakit, kahit umuulan, wala kailangan eh. Hindi po ba kayo napapagod? Napapagod, pero wala kasing makakain pag tumigil eh. May mga anak po kayo? Ay, mayroon. 2. Kaya kung di ako magkaganto, wala silang makakain. Tay, ba't hindi po kayo nagchachinelas pag nangingisda? Ay, pag nagchichinelas eh, madulas, may mahirap gumalaw. Hindi niyo po ba naisip na delikado yan? Ayan po, kailan niyo pa po nakita yan? Ay, wala lang yan, siguro inasabit lang. Pero, wala eh, kailangan lumusong eh. Hindi niyo po ba naisip magpatingin? Ay, magpating wala kaming pera para dyan eh, pangkakain na lang namin. Tay, pero masakit pa po ba? Ay, sanay na po. Tsaka may diabetes rin po kasi kaya may na po gumaling. Eh paano po kung lumala yan? Ay, sanay na rin po. Mahirap po magkasakit ngayon eh. Tsaka mahal po magpahinga. Grabe, bali, ganito pala sa bahay mo. No? Hindi pa sementado yung dinadaanan. Eh, pag umaalis kayo, di mahirap. Oh, dito may puno pa ng mangga. Puro mangga. Dito naman, bali, eto na yung bahay nyo. Ah, pwede ba pumasok? Sige nga, sige nga. Nasaan yung ano nyo, pinto nyo? Ah, so balik, ito na lang ang ano nyo, sa bahay nyo. Ayan. Ay, sige. So, diba? Gandang araw po. Ayan. So, balik, ito na lang yung pantakot nyo. Kailan nyo po napansin na parang may mali? Eh, nung mga 1 linggo siguro bago namin dali ng ospital. Sakit daw ang tiyan. Tapos nung una, yun nga, masakit lang ang tiyan. Pero, kalaunan, nagsusuka, nagtatae. Kala namin nga, epekto lang din ng alak, ganun. Tapos, may nakain di maganda. Kaso, pagtagal nangihina na rin eh. Tapos, hindi nga nakain. Eh, ano po ginawa nyo noon? Mga ilang araw din namin pinag-isipan kung nadali namin ospital. Eh, kaso, wala kaming pera eh. Nung dinala po namin siya sa unang ospital, ang sabi, UTI ba yun? UTI yata. Ano po nangyari pagkatapos? Eh, pinauwi siya, tapos bumalik pa nga sa pangingisda yan eh. Kailan po kayo natakot? Nung nilagnat ulit, tapos hindi na naman daw makahinga. Ayun, dinala namin ulit sa ospital. Ang
Ang melioidosis po kasi ay isang seryosong bacterial infection na dulot po ng Burkholderia pseudomallei po. Matatagpuan po ito sa lupa, sa mga maruming tubig, at sa mga tropical po na lugar tulad ng Pilipinas. Kaya po kapag nagkasugat po yung isang tao sa paa, kapag ito po ay na-expose sa mga kontaminadong mga tubig or sa mga putik po, pwede pong pumasok sa katawan yung bakterya po. Dok, ano naman po mangyayari kapag nakapasok? Kapag po nakapasok yung bakterya po sa katawan, pwede pong kumalat to sa dugo na kung saan po is magpe-penetrate po siya sa katawan na pwede pong maging cause ng bacteremia. Kaya kapag po lumala is pwede din pong maging cause na ikamamatay po ng pasyente. Delikado po. Ay, delikado po ito. Minsan po, hindi po nakikilala yung mga bakterya na yon. Kaya po minsan, tinatawag silang or napagkakamalan silang mga pneumonia, UTI o mga simpleng bakterya lang. Kaya po akala nila nung una UTI lang po. Opo, kaya po ito po ay delikado. Kasi po, nade-delay po yung tamang diagnosis. Kaya po, dahil po sa pagka-delay, pwede pong kumalat po ng sobra-sobra po yung bakterya at maging infection po sa katawan po. Nung unang araw, parang nahihirapan siyang huminga. Tapos nung ikalawa naman, nagtatait daw ng may itim-itim na basta kung ano man yun. Tapos nung sumunod na araw nangihina, tapos parang nalilito na siya sa kung anong nangyayari sa paligid niya. Tapos sumunod nun yung balat niya, tsaka yung mata niya naninilaw na. Tapos yun, sabi ng mga doktor na buong katawan na niya yung naapektuhan. Dok, bakit parang mabilis po lumala ang condition niya? Sa kaso po kasi niya is nagsimula po yung sintomas 1 linggo bago siya ma-admit. Kaya po nung una, napagkamalan pa itong UTI. And pagdating niya sa ospital, doon pa lamang lumabas ang mas malalang sintomas. Hirap po sa paghinga, lagnat po, tas pagkalito at paninalaw po ng balat. Kaya po, tignan niyo po, mas lalo pong naging komplikado dahil ang blood sample niya ay kinuha pa noong ika-4 na araw po. Pero ang resulta ay lumabas lamang sa ika-10 araw po. Ibig sabihin po nito ay matagal po bago nalaman ang condition niya. Opo, halos 6 na araw kaming walang kumpirmadong diagnosis po habang lumalala po yung kondisyon niya. Bale, Dok, masasabi ba nating malaking factor po yun? Ay, malaki pong factor yon. Kasi po dahil po sa melioidosis, nakikita niyo po dito, napakahalaga na maibigay agad ang tamang antibiotic po. Kapag na-delay po kasi, tumataas po ang risk ng sepsis or organ failure po. Ma'am, sa araw-araw pong gamutan, paano nyo kinakaya yung gastos? Hindi na po talaga kinakaya. May mga pagkakataon po ba na kailangan yung mamili? Opo. Kung pagkain ba o gamot. Sa ika-10 araw, doon pa lamang nakumpirma ang sakit. Ngunit huli na. Sa ika-11 araw, siya ay pumanaw. Ma'am, ano pong huling sinabi niya sa inyo? Sabi niya, uwi pa ako. Pero hindi na siya nakauwi. Para sa mga pamilyang tulad nila, ang melioidosis at iba pang malulupit na sakit ay hindi lang laban sa katawan. Laban din ito sa kakulangan, sa kahirapan, at sa kawalan ng sapat na tulong. Isang sakit na para sa marami ay hindi maiiwasan. Dahil sa hirap ng panahon, minsan ang bumubuhay ay siya ring pumapatay.